Ang industriya ng modernong kasuotang pang-ehersisyo o athleisure ay patuloy na lumalawak sa pandaigdigang merkado dahil sa pagbabago ng pamumuhay ng mga tao na nagbibigay halaga sa kalusugan at moda. Sa gitna ng mahigpit na kompetisyon ng mga dambuhalang korporasyon, naging kapansin-pansin ang mabilis na pag-angat ng tatak na Alo o Alo Yoga bilang isa sa mga pinakasikat na pangalan sa larangan ng marangyang kasuotang pang-sports. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang nagbebenta ng mga damit para sa ehersisyo kundi nagtagumpay din sa pagtatatag ng isang kultura na nag-uugnay sa pisikal na aktibidad sa pang-araw-araw na pananamit sa lansangan. Ang kasaysayan ng Alo Yoga ay opisyal na nagsimula noong taong 2007 nang itatag ito sa lungsod ng Los Angeles sa California sa bansang Estados Unidos. Ang ideya ng pagtatatag ng tatak na ito ay nagmula sa magkababata at magkasosyo sa negosyo na sina Danny Harris at Marco De George. Bago pumasok sa industriya ng yoga, ang dalawang negosyante ay mayroon ng malalim na karanasan sa paggawa ng mga kasuotan dahil pagmamay-ari nila ang Color Image Apparel Incorporated, na isang malaking kumpanya ng tela at screen printing na itinatag pa noong taong 1992. Ang pangalang Alo o Alo ay isang pagdadaglat para sa mga salitang air, land at ocean na nagpapakita ng filosofiya ng mga tagapagtatag na iugnay ang kanilang mga produkto sa kalikasan at pangalaga sa kapaligiran. Sa simula, ang operasyon ng kumpanya ay nakatuon sa paglikha ng mga dekalidad na kasuotan na gumagamit ng mga makabagong materyales tulad ng telang gawa sa kawayan at mga organikong bulak upang magbigay ng damit na angkop para sa mga nag-iensayo ng yoga. Sa usapin ng pagmamayari at pamamahala, ang Alo Yoga ay nananatiling isang pribadong kumpanya na kontrolado pa rin ng mga orihinal na nagtatag nito, sila Danny Harris at Marco De George, ang mga kasalukuyang may-ari na naghahati sa pantay na porsyento ng pagmamay-ari ng kumpanya sa ilalim ng kanilang korporasyong Color Image Apparel Incorporated. Si Danny Harris ang nagsisilbi bilang Chief Executive Officer o CEO ng Tatak na aktibong namamahala sa mga desisyong pang-negosyo at nagpapalawak na mga sangay. Ang tagumpay ng kanilang pamamahala ay makikita sa ulat ng magazine Forbes noong taong 2025 kung saan tinatayang umabot sa $470 million ang kabuang netong halaga o net worth ng bawat isa sa dalawang nagtatag dahil sa lumalagong kita ng kumpanya. Noong taong 2026, ang kabuang halaga ng kumpanya ay tinatayang umaabot na sa $1 billion matapos itong lagpasan ng mga target na benta sa iba't ibang bansa. Ang mabilis na pagsikat ng Alo Yoga sa buong mundo ay hindi naging aksidente kundi bunga ng isang matalinong estratehiya sa marketing na nakasandig sa digital na impluwensya at ugnayan sa mga tanyag na personalidad. Ang kumpanya ay gumamit ng mga sikat na modelo, artista at atleta tulad ni Taylor Swift, Kendall Jenner, Hailey Bieber at Belle Hadid upang isuot ang kanilang mga produkto sa mga pampublikong lugar at sa mga social media platform tulad ng Instagram. Dahil dito, ang mga produkto ng Tatak ay hindi lamang nakita bilang kagamitang pang-gym kundi bilang isang simbolo ng mataas na katayuan sa lipunan at modernong moda na tinatawag na street-to-studio fashion. Bukod sa mga kilalang tao, nagtayo rin ng kumpanya ng mga pisikal na tindahan sa mga madiskarteng lokasyon tulad ng Beverly Hills at New York at nagpalawak ng operasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng higit sa 100 na tindahan sa mga bansang tulad ng South Korea, Ireland at Netherlands hanggang sa taong 2026. Isang pangunahing katangian ng Alo Yoga na madalas napapansin ng mga mamimili ang mataas na presyo ng kanilang mga produkto kung ikukumpara sa mga karaniwang tatak ng damit. Ang mataas na halagang ito ay pinapaliwanag ng kumpanya sa pamamagitan ng paggamit ng mga natatanging teknolohiya sa tela tulad ng kanilang patented na Alo Soft at Airlift na mga materyales na idinisenyo upang maging matibay, mabanat at magkaroon ng kompresyon na nagpapaganda sa forma ng katawan. Ang pagpepresyo ay bahagi rin ng tinatawag na luxury positioning kung saan ang mataas na halaga ay lumilikha ng impresyon ng eksklusibidad para sa mga mamimili na nagnanais ng mga premium na produkto. Ayon sa mga pagsusuri sa merkado, ang kumpanya ay gumagastos ng malaking halaga para sa pananaliksik, disenyo at pagpapanatili ng mga pasilidad na gumagamit ng solar energy na nagpapataas sa kabuang gasto sa produksyon ng bawat kasuotan. Sa kabila ng tagumpay sa pananalapi, ang Alo Yoga ay hindi ligtas sa mga kontrobersya na naging paksa ng talakayan sa industriya ng pananamit at mga korte. Noong taong 2025, ang kumpanya ay naharap sa isang malaking class action lawsuit o sama-samang sakdal sa estado ng California. Ang asunto ay nagugat sa mga aligasyon na ang Alo Yoga ay hindi sumunod sa mga panuntunan ng Federal Trade Commission o FTC hinggil sa tamang pagpapakita ng mga bayad na patalastas. Ayon sa demanda, lihim na binabayaran ng kumpanya ang mga influencer at content creator sa social media upang mag-post ng mga positibong pagsusuri nang hindi malino na isinisiwalat sa publiko na mga ito ay may bayad na promosyon na nagbigay ng maling impresyon na ang pagtangkilik ay natural o organic.
Bukod sa isyu ng mga patalastas, ang Alo Yoga ay nakatanggap din ng mga pambabatikos mula sa sarili nitong mga mamimili sa mga pampublikong forum tulad ng Reddit hinggil sa kalidad ng kanilang mga produkto. Maraming mga customers ang nagpahayag ng pagkabigo dahil sa napansin nilang unti-unting pagbaba ng tibay ng mga tela tulad ng mabilis na pagkasira ng mga tahi at ang himulmol ng leggings matapos ang ilang beses ng paghuhugas. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga ito, may mga issue rin noong taong 2026 kung saan ang kumpanya ay nasangkot sa usaping legal tungkol sa seguridad ng datos matapos umanong magkaroon ng tagas o leak sa kasaysayan ng pagbili ng ilang mga kilalang individual na ginamit sa mga isyong politikal na nagdulot ng pagkabahala sa proteksyon ng pribadong impormasyon ng mga mamimili. Upang masuri ang pananalapi ng kumpanya, ang taon ng kita ng Alo Yoga ay nagpakita ng malaking pagbabago sa paglipas ng mga taon. Noong taong 2020, ang kumpanya ay nagtala ng benta na nagkakahalaga ng $200 million. Ang halagang ito ay mabilis na lumago at noong taong 2022, ang parent company nito na Color Image Apparel ay nakapagtala ng kabuang benta na higit sa $1 billion. Ang pagunlad ay nagpatuloy kung saan noong taong 2025, ang unang kita para sa online at physical na benta ng Alo Yoga ay opisyal na umabot sa humigit kumulang $399 million para sa partikular na sektor ng e-commerce, habang ang kabuang operasyon nito kasama ang physical na tindahan ay nagpapakita ng paglago ng 10 hanggang 15% para sa taong 2026. Dahil sa malaking kita na ito, nagpasya ang mga may-ari noong buwan ng Hunyo ng taong 2026 na ibenta ang kanilang wholesale na tatak na Bella plus canvas sa kumpanyang Sanmar upang ihiwalay ang operasyon ng Alo Yoga at ihanda ito para sa mga posibleng panlabas na mamumuhunan o initial public offering. Ang paglalakbay ng Alo Yoga mula sa pagiging isang maliit na lokal na negosyo sa Los Angeles noong taong 2007 patungo sa pagiging isang dambuhalang kumpanya na nagkakahalaga ng $1 bilyong ay nagpapakita ng kapangyarihan ng modernong pagbebenta at pamamahala. Sa pamamagitan ni Danny Harris at Marco De George, napatunayan ng kumpanya ng pagsasama ng mataas na kalidad, disenyo at suporta ng mga sikat na personalidad ay mabisang paraan upang makalikha ng isang matagumpay na marangyang tatak. Bagaman nahaharap ang negosyo sa mga hamon tulad ng mga asuntong legal, pambabatikos sa kalidad at mataas na kompetisyon, ang katayuan nito sa merkado ay nananatiling matatag habang patuloy itong nagpapalawak ng mga sangay sa iba't ibang panig ng mundo. Ang karanasan ng korporasyong ito ay nagsisilbing isang mahalagang halimbawa para sa mga makabagong negosyo kung paano isang simpleng kasuotan para sa ehersisyo ay maaring gawing isang malaking kultura at pandaigdigang imperyo ng pananamit.